We bring in an expert to try to make sense of the series of quakes. We speak to Engineer Angelito Lanuza, the Supervising Science Research Specialist in FIVOX. Magandang hapon po, Engineer Lanuza. Si Lord de Vera po at si Denise Tan. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Alright. Sir, siguro marami po hanggang ngayon ay may opinion pa rin o may paniniwala po sila na ang mga sunod-sunod po na pagyanig was caused by the previous na mga earthquake, sir. Paano ho ba natin mapipigilan yung ganitong pananaw, sir? Okay po, yung pananaw po, yan nga, ganyan po talaga sa mga ganitong mga pagkakataon, marami po talagang sumasabay, no? Dumadami din yung mga seismologists, dumadami din yung mga nagbibigay ng kanilang mga kuro-kuro. Pero paulit-ulit po namin sinasabi na itong mga kaganapan na to ay within the earthquake activity pa rin po. As we mentioned earlier, we have at least 30 earthquakes per day po, even before these earthquakes, no? So kahit siyang parte po ng Pilipinas ay sadyang dadalawin po ng lindol in due time. Pero hindi po natin masasabi ang exact time and exact place po. Sir, in relation lang dun sa sinabi ni Lord, no? Kasi isa pa po doon sa mga pinag-uusapan lately online is of course yung tinatawag na the big one. At ang sinasabi nila ay ito daw ay isang senyales, yung sunod-sunod na paglindol dun sa kinatatakutan nga ng karamihan. And it is somewhat causing panic already. What do you have to say about that, sir? Okay. Not necessarily na ito ay senyales for the big one, no? Mas nauna lang natin kasi napag-usapan yung the big one of Metro Manila. But for these places, we keep on saying na sa lahat po ng lugar ay may kanya-kanyang the big one. In fact, dito po sa may Eastern Visayas, no? Diyan tayo umaasa nga nung the biggest one, as I have said. Nandun lang ako sa lugar nung mga 2 weeks ago or 1 week ago. At before the earthquake po. So, ganun po palagi ang sinasabi natin na yung masyado tayo nakatuon ngayon sa Metro Manila na kung tutuusin po, ang ina-expect natin for Metro Manila, it's just magnitude 7.2. So, the big one may be attributed to the maapektuhan po nung 7.2 na yon. So, if you compare the big one of Metro Manila, yun pong naganap na kauna-unahang lindol sa Davao Oriental ay 7.4. Relatively a little bit bigger than we are expecting in Metro Manila. Yun po yun. So, bawat lugar po ay may kanya-kanyang the big one. Okay. Sir, and just to clarify po, no, yung pong 5.8 quake na nangyari po earlier in Cebu, that Bogo quake is just a very strong aftershock of the earthquake po noong September 30, tama po ba? That's right. It is considered one of the aftershock of the Bogo earthquake in September 30, no? Yun po, 5.8 po yung kanina. Well, kung tutuusin nga po, if may mention, no, ang aftershock po natin na naganap na po sa Bogo ay 11,835 and that includes yung kaninang morning o madaling araw po. Kasama po siya doon sa 11,835. And kung maidagdag ko na rin po para lang po pagpapatunay na tayo po talaga ay maraming kalindulan in the Philippines. For the last 2 weeks po, ang network po ng Philippine Seismic ng Philippines o yung Philippine Seismic Network na tinatawag natin ay nakatala na po ng 3,100 earthquakes po. For within 2 weeks, 78 po ang naramdaman natin dyan, including yung 5 strong to major earthquakes. Okay. Sir, yung nag-cause po ng lindol sa Davao, tama ho ba ang Philippine Trench ho ito, no, sir, no? Yes. Yung Philippine Trench. Yes, sir. Opo. Tama po. Okay, yung tinatawag nilang Luzon Trench naman, ito po yung nasa may Pacific area, tama ho ba? Okay po. Yung pong East Luzon actually trench or trough na tinatawag ng mga geologists natin, nasa may eastern portion po yan ng Northern Luzon. Opo.
nasa eastern portion, dyan sa may fronting Baler area, Kasiguran, yan po yun. Tapos yung karugtong po nun, mula dito sa may bandang ibaba, sa may, malapit sa may Quezon area, no? Pababa, yun na po, isang diretso na po yun na Philippine Trench. Hanggang doon na po sa may Mindanao area. So mahaba siya. Okay. Mahaba po. Pag gumalaw ho ba ito, sir, itong mga areas, mga coastal areas sa may Baler, Isabela, etc., ay mapanganib ho para sa kanila ang, let's say, kung may magkaroon po ng pag-ano ng mga tubig, sir? Exactly po. Sadyang mapanganib po. Kaya patuloy po ang ating edukasyon sa mga eastern-board provinces and municipalities natin, no, na dapat po patuloy po talaga ang paglalaad sa kanila ng threat po ng earthquake and tsunami diyan sa may east coast of the Philippines. And sabi nga namin, tulad ng naitatala po natin na seismicity or earthquakes, ito po may kahabaan na ito na Philippine Trench po is the #1 producer of earthquakes of the Philippines. Although, of course, yung sinasabi natin na 30 earthquakes per day, that includes the other parts of the Philippines po. Sir, ano naman po yung mensahe and paalala nyo po for everyone, for them to be better prepared in case may maulat po ulit na ganito kalakas na inlindol? Actually, yeah. Alam nyo, parang kagagaling ko lang sa Davao Oriental months ago. And then we have, specifically Manay, we have capacitated them in tsunami evacuation. Naglagay tayo doon ng community tsunami alerting siren, and then we let the people of Manay understand how to use the siren at yung tamang gawa po. No? And then not only Manay, but pati yung mga neighboring towns niyan, Mati, Tarragona, and then Caraga, Boston, lahat halos nung sa Davao Oriental capacitated natin. Supposedly, ang role po ni PHIVOLCS is to let them know about the tsunami generation. But what we did for Davao Oriental, we extend our hands to capacitate po the coastal communities on how to evacuate po pagdating ng tsunami. We let them understand about the hazard of tsunami and all. No? The rest po, yung response plan ay ng Davao Oriental po is being guided by Office of the Civil Defense and together with DILG. Lahat po ng mga guidelines na yun ay binaba po natin sa mga community and very timely, yun pong mga natutunan ng few months or for Tandag nga po, last week lang no? Yun doon sa malapit sa Caguait, last week lang po kami nandun. And then yun nga po, very timely po that we have capacitated the local government unit so that they will bring down all these learnings down to the communities po, na specifically coastal. At double check yung mga struktura sa mga pamamahay natin. Alright. Maraming salamat po sa inyong panahon at paliwanag. Engineer Angelito Lanuza, ang Supervising Science Research Specialist po sa PHIVOLCS. Thank you, sir.